So hello guys, dahil nga maraming nagtatanong kung paano ko nga daw ba napagsama ang dalawang video sa post ko na ito na hindi nakikita ang background sa mismong video ko at ang nakikita lang ay ang mismong video na topic ko. So ang unang ginawa ko nga dyan is inopen ko yung TikTok. Humanap lang ako dito sa TikTok ng video na magiging content ko o magiging topic ko. Then isisave ko yung mismo magiging topic ko na kukuhanin ko sa TikTok o isisave ko siya via link. So isang way nga ito para masave mo yung mismong video nang wala siyang watermark. At ang susunod mo naman na gagawin ay pumunta ka lang ng Google at i-type mo lang yung Snappytic para ma-download mo yung video nang wala siyang watermark. I-copy paste mo lang dito, then download. Pagkatapos mo nga i-download, lalabas dyan yung mismong video na dina-download mo. Then i-click mo yung download sa baba at hintay mo lang itong matapos na ma-download. Pagkatapos nun, is may lalabas doon na check, pindutin mo lang check, then save mo sa mismong gallery mo. Isang way nga rin pala to para maiwasan mo yung violation sa Facebook. And then pag pumasok na sa gallery o album mo yung mismong video na dinownload mo, mag-proceed ka naman sa pagbibideo sa sarili mo. Yung ipapaliwanag mo naman ano yung nangyayari sa mismong video. Yes, ipaliwanag mo lang kung ano yung mismong nasa loob ng topic mo. Dito nga, ang ginawa ko naman ay putol-putol kong tinake yung mga mismong video. Saka ko na lang pinagdugtong-dugtong yung mga mismong reflection ko about dun sa may video o topic ko. Then plus, take note, gumamit ka ng green na tela o plain na tela para madali mo mamaya matanggal yung mismong background mo at ma-overlay mo doon sa may mismong video na pinapaliwanag mo. At kapag tapos mo na nga pagsama-samahin ang mga naging reflection mo doon sa may video mo, ang gawin mo naman is isave mo ito ng separated para mamaya naman ay gagawin natin o ituturo ko naman sa iyo kung paano mo i-overlay yung mismong video mo doon sa likod mo. Bali para nga mag-goal natin yung mismong outcome ng video, dalawang video ang sinave ko o pinagsama ko dito sa content na to. Ito yung isang mismong naka-green screen ako at yung isang mismong video na pinapaliwanag ko doon sa likod ko. Next naman natin gagawin is pupunta tayo sa CapCut para i-edit natin yung dalawang mismong video. So dahil naka-ready na nga dito yung mismong topic na gagawin ko o nasa mismong likod ng video ko, ako ay hindi na ako maglalagay o mag-a-add pa ng video na mismong ilalagay ko. At ang i-add ko na lang ay mismong video na naka-green screen ako. At para mai-add mo ngayon, katulad ng ginawa ko, i-click mo lang yung overlay na yan dyan sa may baba. At i-add mo na yung mismong video na naka-green screen ka para mai-overlay natin yan o maipagsama natin yung dalawang video. Kapag tapos mo nang gawin yon, ang gawin mo naman ay iset mo ng laki based doon sa gusto mo. So hindi pa tayo tapos dahil kung nakikita mo is meron green screen doon sa may likod ng mismong video mo. Tatanggalin naman natin yan. Pindutin mo lang yung mismong chroma key. Hanapin mo lang dyan sa may baba yung chroma key. Okay, pag nakita mo na yung mismong chroma key, itapat mo naman yung mismong maliit na bilog doon sa may mismong kulay green para matanggal yung background mo. So i-adjust mo lang to hanggang sa makuha mo yung quality na goods para doon sa may mismong video mo. And then pagka okay na at nasunod mo na yung quality na gusto mo sa may mismong video mo, pwede ka namang mag-next para i-check naman kung okay ba yung pagkakasunod-sunod na mga video mo. At kapag tapos mo nang i-check ang bawat video mo sa ayon sa pagkakasunod-sunod nito, pwede ka naman mag-proceed o para ma-high natin yung mismong volume at maintindihan yung pagpapaliwanag mo. Okay, para masunod naman yung mismong volume na gusto mo, i-click mo lang yung parang speaker dyan sa may baba at i-ayon mo sa lakas na gusto mo. So kung makikita mo nga yung akin is tinodo ko, ito kasi yung goods para marinig o maintindihan ng audience mo kung ano ba yung sinasabi mo. At kung tapos ka naman na i-double check ang yung video, pwede ka naman mag-proceed na doon sa pag-save o pag-i-export ng mismong video mo. So pati nga pala yung tamang pag-save o pag-i-export ng video ay may tamang pamamaraan. So dito sa may video na to, may makikita kang parang CapCut sa dulo. Tanggalin mo lang yung CapCut na yun at i-save mo na o i-export mo na ang video mo. At huwag mong kalimutan na mag-follow kung meron ka natutunan dito sa video ko. Thank you! Follow for more!